kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating pong pagdiriwang ay paggunita kay San Ezekiel Moreno. San Ezekiel Moreno, naging misyonero po siya sa Pilipinas ng maraming taon. At si San Juan Eudes na siya'y nagbigay pagtataguyod sa debosyon sa kabanal-banalang puso ni Jesus at ang kalinis-linisang puso ni Maria. Ukol kay Maria, ngayon ay Miyerkules, ina ng laging saklolo. At ipagdasal po natin ang tagapangasiwa sa Arkidiocese ng Manila. Ngayon ay anibersaryo ng kanyang pagiging obispo, kagalang-galang Obispong Broderick Pabilio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Ezekiel Moreno sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi nyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal,
sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol, at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito. Ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainip na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin ng ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa.
Na magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo, maghapon sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at nang maka-3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo lang dito buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari sa ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula huli hanggang una magtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At ang mga lumapit ang nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila. Sa may-ari ng ubasan, sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman ninyo pinapareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang gayang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ng nahuli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit ka sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay nahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Binabati namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya ng ating butihing Poong Senyor. At sa kapanahunan nating dinaraanan, sa paglalakbay natin sa salot na ito, tulungan tayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kasi maraming nangangailangan ngayon Pangangalaga, kagandahang loob, kabutihang loob, pagmamalasakit. Sa unang pagbasa, Propetang Ezekiel, ang mga pinuno walang pakialam, walang kabutihang loob, walang pagtsatsaga, walang pagmamalasakit, ayaw mag-alaga. Nagalit ang Panginoon sa pamamagitan ng Propetang Ezekiel. Ito yung kawan, ito yung tupa. Anong ginawa nila? Tamad. Yung mga hayop. Yan, gatasan yan. Yung mga tupa, maganda yung lana nila. Gawing magandang damit. Wala akong pakialam sa tupa. Kainin sila ng mga mababangis na hayop. Wala akong pakialam. Bakit ako magtitiis para sa kanila? Yan po ang hindi gumagawa ng tungkulin ng Diyos. Sa kabilang dako naman sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, ito naman yung may-ari ng ubasan. Ang puso niya ay puno ng habag para sa mga tao. Karamihan sa mga pari ayaw itong ebanghelyo. Kasi
May mga iba't iba mga upahan. Isa, inarkila, alas 6 ng umaga. Yung isa, alas 9 ng umaga. Isa, tanghaling tapat. Isa, alas 3 ng hapon. Yung isa, alas 5. Tapos, pare-pareho. Pare-pareho na tinanggap nila. Isang denaryo. Siguro kung ngayon, irereklamo ang employer, may-ari sa DOLE. Unfair labor practice. Uso ngayon ng strike. Hindi makatarungan. Unfair. Kaya, anong gagawin dito? Ano yung katwiran ng Panginoon? Sapagkat yung mga inarkila ng alas 5, tinanong niya, bakit kayo nandito? Tatamad-tamad po kayo? Hindi po. Gusto namin magtrabaho. Alang-alang sa aming pamilya, sa misis, kay Junior, sa mga anak. Wala lang nagbibigay sa amin ng trabaho, pero gusto namin magtrabaho. Kasi, kailangan mo pakainin, maglagay ka ng pagkain sa mesa. Hindi po ba? Ito, nahabag ang may-ari ng ubasan. Oo nga, yung iba, nagreklamo, nagpagal, naghirap, nagtiis, nagpawis. Ito, 1 oras lang nagtrabaho. Hindi yun ang punto. Ang punto ay bawat tao, may pamilya, kailangan pakainin. Ang may-ari, kagandahang loob, kabutihang loob, generosidad, puso, pagmamalasakit, pangangalaga. Yan po. Sana po sa panahon ngayon ng matinding pangangailangan, sana po yung mga taong sarili lamang, mapagsamantala, iniisahan. Meron pong ganyan. Meron pong ganyan. May corruption pa. Kakamkamin pa. Sana po ay tayo pong komunidad ng Nazareno, magtulong-tulong po tayo. Titingnan ng Diyos sapagkat ang Diyos, Kanyang puso. Ang puso mo ba'y nag-aalaga? Ang puso mo ba ay namamastol? Ang puso mo ba ay nagmamalasakit? Ang puso mo ba ay nagmamagandang loob? Ang puso mo ba ay may mabuting kalooban? Yan po ang mga tanong sa atin. Sa tulong po ni Maria, ina ng laging saklolo, ni San Jose at may 2 santo sa araw na ito, San Ezequiel Moreno, matagal na misyonero sa Pilipinas, San Juan Yudes na tumaguyod ng debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. Gayon din ang mga santong tumutulong sa pandemya, lalong-lalo na ang ating San Roque. Nawa, tayo po ay tularan natin ang Panginoon na ang ating puso ay nagmamalasakit para sa ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa mga kapatid nating naghahanap ng kapwang marunong magmagandang loob. Ang tugon po natin, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Para sa mga pari at mga pinunong tinatanggihan ng bayan, at para sa mga magulang na hindi mahal ng kanilang mga anak, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Para sa mga maliit ang kinikita, para sa malaki nilang pamilya, at para sa mga nagpapalimos ng kanilang ikabubuhay araw-araw,
Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Para sa mga may sakit na nag-iisa sa bahay at para sa matatandang hindi na nakakatayo, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Para sa mga mag-aaral na anak ng mga maralita at para sa batang balak ilaglag ng kanyang ina, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama naming mapagmahal, lagi nawa kami magtaglay ng kagandahang loob upang unahin naming mahalin ang mga aba, ang kalagayan alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo, kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat, ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, naging tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako't sa wakas matulad sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ezekiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at magiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Ezequiel Moreno, San Juan Yudes, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kalangitan, aming bahay, pinsalay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na Dose. Buong Senyor purihin, haring nasa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahalang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Ezekiel Moreno sa iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, Pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aandandaan mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malino pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ipagdarasal po natin ngayon ang tagapangasiwa ng Arkidiocese ng Maynila. Ipinagdiriwang niya ngayon ang anibersaryo ng kanyang pagiging obispo. Ang kagalang-galang obispo, Broderick Pabilio. At minungkahi po niya na sapagkat tayo po'y pinapaigting po natin ang debosyon kay San Roque. Salamat po sa inyong partisipasyon sa ating
pagtataguyod kay San Roque, Pintakasi, laban sa salot sa pandemya. Noong nakaraang Lunes, araw ng panalangin para sa may sakit at mga frontliner, at dinikreto niya, may 4 na simbahan ng San Roque sa Archdiocese ng Maynila, 4 po. San Roque de Manila, Blumentritt, Santa Cruz, San Roque de Sampaloc, dito po sa De La Puente sa trabaho, San Roque, Mandaluyong, at San Roque, Pasay, sa Cabrera. Ito po ang mga dambana ng paghihilom. Galing po kay Bishop Broderick po yan. At kahapon po, pumunta po sila Father Douglas, Father Danichi, at ang ating mga kasama dito sa disaster ministry sa isang eskwelahan sa Laguna. Dinala po ang inyong donasyon na face masks, face shields, school supplies at mga pagkain. Doon po napunta yon. At kagabi, maraming gulay. Iba-ibang klaseng gulay po ang dinala dito. Ipamamahagi po. Mahalaga yung cash, siyempre yung pera, pero pwede ring pagkain. Pinaparating po natin sa ating mga kapatid. Huwag po kayo magsawa. Ako naman kahit na 5 buwan na tayo, hindi naman ako napapagod. Wala po akong sawa na magbigay ng motibasyon sa inyo. Salamat po. At tulong po, tuloy po ang pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.